Magandang araw mga kaibigan. Ah, Kaninang umaga, yung aking isang masugid na subscriber, si Yodora. So shout out Yodora, salamat ha. Pinadalhan niya ako ng latest vlog ni Attorney Libayan, yung batas natin. Ang title is Mayor Magalong pumirma ba? Rapi Tulfo takot manifesto, then fit, sabi niya, the general's viewpoint. Hala, bakit ako kasama sa vlog ni Attorney Libayan? Medyo kinabahan ako. Isa sa mga hinahangaan kong vloggers ngayon, si Attorney Libayan. Maganda yung kanyang mga pagpapaliwanag sa batas at yung kanyang yung adhikahin, yung labanan niya ang korupsyon sa ating gobyerno. So, naalala ko, may vlog ako, latest vlog ko, yung tungkol kay Mayor Benji Magalong. Ang title ko doon is Mayor Benji Magalong, mariing kinundina si Rafi Tulfo. Bakit? Yan. Kasi, napag-alaman ko, sa manifesto ng mga PMAers, laban kay Rafi Tulfo, nakita ko sa listahan, number 233, Mayor Benji Magalong. So, ginawan ko yun ng vlog kahapon. Napanood pala ni Attorney Libayan. Kaya, yung title pa lang na Mayor Magalong, pumirma ba sa manifesto? Ako, bago ako nag-vlog, nag-alala rin ako. Totoo kaya ito na pumirma? Baka mamaya makuryente ako. Kasi nandun sa listahan eh. So, ayun, pinanood ko yung vlog ni Attorney Libayan at natutuwa naman ako dahil tinawagan pala niya si Mayor Magalong. Hindi alam ni Attorney Libayan na pumirma si Mayor Magalong sa manifesto, kaya tinawagan niya. Kinonfirm niya kung siya ba talaga yon. At ako, nahibsan ako ng kinakabahan ako, baka makuryente, baka hindi totoo. Baka inilagay lang ang pangalan ni Mayor Magalong doon. Hindi alam ni Mayor Magalong, hindi nakakaya ko. Kinonfirm ni Attorney Libayan na siya nga, si Mayor Benji Magalong, talagang pumirma. With consent na nailagay ang pangalan niya doon. So, yun, natuwa ako. Anyway, pakinggan natin sandali yung reaksyon ni Attorney Libayan sa aking vlog tungkol kay Rafi Tulfo, tungkol kay Mayor Magalong, then mamaya dagdagan ko lang. Ito na, si Attorney Libayan. Nakita niyo yung Tulfonatics? Nagugoyo kayo ni Rafi Tulfo. O isa ulit general, mga kapatid natin, dito sa general's viewpoint. This was only 8 hours ago. May 32,000 views na agad, mga kapatid natin. Meron lang siyang 27.4k subscribers. Tignan niyo, mga kapatid natin, kung ano sinabi niya dito. Kukwento ko na rin sa inyo yung tungkol kay Mayor Magalong. Mayor. Bakit mayor pumirma? Hindi basta-basta mayor. Tignan niyo. Naduwag ang isang bayaning sundalo. Magtawag ni Senator Tulfo na duwag ang isang bayaning sundalo na namatay sa labanan. Ito nga ang tanong dyan ikaw Rafi Tulfo, nasa studio ka nga lang eh. Ang dami mo nga bodyguard eh. Hindi mo nga ma-expose yung sarili mo, di ba? Umiyak ka nga nung tinanggalan ka ng mga bodyguard doon eh. Tapos tatawagin mo yung tao na lumalaban sa mga terorista na duwag. How dare you? Tinignan ko yung listahan. Nireview ko. Nako, ang isang pumirma doon, mayor. Bakit mayor pumirma? Hindi basta-basta mayor. Mayor Benji Magalong, class 82. Yun. Tinanong ko rin yan kasi hindi ko nga alam na pumirma siya doon eh. Pero meron naman pa rin, syempre alam niyo naman ito. Contrary, mga kabatas natin, no? Contrary to what the Tulfos are saying,
And the vloggers of Tulfo are saying, yung kasinungalingan na sinasabi nila na itong mga general na ito ay ginagamit lamang sa politika. Sa tingin mo ba itong mga taong ito magiging general? Tapos retired na ang karamihan sa kanila. Sa tingin nyo ba, they don't deserve to be treated as their individual persons? Na nag-iisip din sila kung ano yung pinipirmahan nila. Yun yung isa pa na hindi magandang akusasyon ni Tulfo sa kanila ni Rapi Tulfo na ginagamit lang sila sa politika So ito, pumirma ba talaga doon si Mayor Benjamin Magalong tulad ng sinabi niya? Hindi siya basta-basta mayor. Mayroon bang mayor na PME graduate? Wala na The only mayor in the Philippines, correct me if I'm wrong, the only mayor sa Pilipinas na PME graduate is Mayor Benji Magalong. Napaka taas po ang respeto ng mga men and women uniform kay Mayor Benji. Alam niyo mga mas natin, coming from a person who is his colleague na general din, no? Itong sa the general's viewpoint, mga kabatas natin, ang laking papuri na yon, no? And well, ipaparating ko sa kanya. Yung mga sinabi niyo yan. I'm sure matutuwa siya dun sa sinabi niyo. And mga kabatas natin, ito kasi, no? Itong kampo ni Rafi Tulfo, especially mga vloggers, they started attacking everyone who is connected to me. My wife, my children. Okay, so dito, dagdagan ko na ng comment napag-alaman ko dito sa vlog ni Atty. Libayan na may mga vloggers na umaatake sa integridad ni Mayor Magalong. At natutuwa naman ako, salamat Atty. Libayan, at napansin mo ang aking vlog. Ulitin ko, isa ka sa mga hinahangaan kong vloggers, Atty. Libayan. Then of course, si Mayor General Magalong, saludo ako sa kanya. Hindi kami nagsama ni Mayor Magalong, General Magalong, dahil PNP siya, ako Army. Hindi ko pa siya na-meet personally. Gusto ko nga siyang makita mapasyalan sa kanyang opisina para lang magpalitrato sa kanya. Kahit hindi ko siya na-meet, kilala ko. Bakit? Kasi sa amin, sa men in uniform, sa aming profession, meron kaming tinatawag na service reputation. Si Mayor Magalong has served our country 38 years. Ako, 34 years lang. Yung service reputation, ano yung pagkatao mo habang nasa serbisyo ka? Dala-dala palagi yan. Hindi mawawala yung service reputation. Kaya kung nakilala ko si Mayor General Magalong, sa mga naririnig kong feedback ng mga pulis, ng mga PMAers, marami akong nakatrabaho na PMA Class 82. At sa mga mista niya sa 82, doon ko nakikilala kung ano ang tunay na pagkatao ni General Mayor Magalong. Plus, the fact, no knowledge naman yan. Yung mamasapano na binaliwala niya yung advancement ng kanyang career, magiging PNP chief na sana siya, kailang ang inuna niya yung katotohanan. Ito, mayroong comments na nabasa ko yung sa movie Mama Sapano. May ganito daw na statement ni Mayor Magalong. Nakakatuwa, inilista ko. Your title is nothing once you retire, but your conscience will always be with you. Wow! Yung pagiging PNP chief niya, sigurado na yan inofaran siya. Kung tinanggap niya yon, halos hindi na malalaman yun dahil internal arrangement Kailang hindi niya tinanggap. Bakit? Konsensya. So ngayon, taas na upo si Mayor Magalong
Kaya sabi ko, legend siya. Yung legacy niya na iiwanan sa bansa natin, hindi mawawala. Yung kanyang credibility, yung kanyang integridad. Kaya ngayon, inaatake siya, lalo na nung nag-expose siya tungkol sa corruption. Last year ba yun? Yung halos 50% ang nawawala sa mga pundo ng gobyerno dahil sa corruption sa Kongreso, sa mga gobernador, ganun. Nagsalita siya ng ganun eh, tapos inatake siya ngayon. Inatake. Ang daming atake sa kanya. So yun, yung sinasabi ni Attorney Libayan na inaatake si Mayor Magalong. But ako, I can testify yung kanyang karakter. Talagang Benji Magalong is one of a kind. Rare kind of a Filipino leader. Tunay siyang PMA kasi yung motto ng PMA is courage, loyalty, integrity. General Mayor Magalong is a man of integrity. Sana mamit ko siya someday. So, ano pa? Kung ano ang iyong itinanim, yun po ang aanihin. And ngayon, inaani ni Mayor Magalong yung kanyang itinanim na character and integrity. Biruin mo yan, he is a non-politician. Tapos, wala siyang sa politiko. Narinig ko yung, kasi marami akong kamag-anak sa Baguio. Palagi kaming namamasyal sa Baguio. Ang kwento, yung pagtakbo niya, ayaw niya talaga tumakbo. Pag-retire niya, ayaw niyang tumakbo. Kailangan ang mga tao ang pumilit sa kanya. Wala siyang pera. Paano siya mananalo? Something like that. Kailangan, ang mga tao ang tumulong sa kanya. Tingnan mo, nanalo. 2 beses ng term. Correct me if I'm wrong, 2 terms na. At yung mga latest na pamamasyal ko sa Baguio, grabe yung, yung disiplina, yung ganda ng pamamalakad sa Baguio. Napakalinis ang Baguio. Ang feedback na na-receive ko doon, pag may mga basura, kasi problema ang basura sa Baguio kung minsan may basura, hindi inayos. Pag makita ni Mayor Magalong, naglalakad lang, walang bodyguard, siya na ang titigil, siya ang mamumulot, siya ang mag-aayos sa basura. Ganon po ang governance ni Mayor Magalong sa Baguio. Kaya nakikita nila ang mayor na siya ang nangunguna sa health and sanitation, cleanliness. Di ang mga tao susunod, lead by example. Na-assign ako sa Baguio 2006 to 2009. Yung panahon yun, medyo madumi ang Baguio. Kaya itong latest na namamasyal ko, punta ko sa market, napakalinis ang market sa Baguio City. Yung mga basura, talagang disiplinado ang mga tao sa pag-segregate. Kasi ang feedback ng mga kamag-anak ko, pag hindi nyo ayusin ang basura, hindi kukolektahin ng city government. Ganun. Pati ang mga taxi drivers, takot sila na magtsinelas lang. Yung may dress code, sinusunod nila yan. Kasi pag hindi mo sinunod ang patakaran sa Baguio City, hindi ka sasantuhin ni Mayor Magalong. Ganun po. So sana marami pa ang opisyalis sa gobyerno kagaya ni Mayor Magalong. Mabuhay kayo, Mayor. Sana tatagal pa kayo sa government service, sa politika. Kailangan ka namin. And salamat, Attorney Libayan, sa napansin mo sa aking vlog.